Vote buying o bilihan ng boto panahon ng halalan, sana ito ang higpitan at tutukan ng maigi sa Commission on Election dahil yan po ang sumisira sa kaisipan ng ating mga botante. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Lunes at pizza 25 na po sa buwan ng Mayo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, pag-usapan natin mga alituntunin at mga ipinagbabawal ng Commission on Election sa panahon ng halalan, lalo na dito sa November 2 barangay at SK election mga kapobre. So napag-usapan na po natin mga kapobre yung mahigpit na ipinagbabawal ng Comelec ang premature campaigning, dahil yan po ay may kaukulang parusa pag ikaw ay napatunayan mga kapobre. At yung mga alituntunin naman ay dinagdag na po sa requirements sa mga kakandidato sa barangay at SK election. Ito pong certified true copy na birth certificate ng isang kakandidato. Kailangan i-attach yun sa inyong mga certificate of candidacy. So ngayong araw mga kapobre, mahalagang pag-usapan natin itong vote buying. Ang vote buying po ay isa po yan ang nagiging problema sa kahit anumang halalan mga kapobre. Ang masaklap pa dito ay pati ang barangay at SK election ay nabahira na po ito ng vote buying mga kapobre. Totoo po yon mga kapobre, at yan po ay aking personal na karanasan, dahil po kahit saang lugar o kahit saang barangay ay talamak na po ang bilihan ng boto mga kapobre. Dahil pag hindi ka naman bibili ng boto, di ka naman talaga mananalo mga kapobre. Kaya ito po dapat ang ating panawagan sa Comelec na ito ang mas pinakahigpitan, ito pong vote buying, dahil nawawalan na po ng pag-asa itong mga aspirant, itong mga may planong lanahok at may planong magserbisyo ng tapat sa barangay kung wala naman silang sapat na pira. Kaya ang nangyari, manahimik na lang sa tabi yung mga aspirant na dapat sana sila ang namamahala sa barangay dahil may kredibilidad, may puso sa pagserbisyo at mga aktibo. Kaso lang walang pira, kaya hindi na lang lalahok, hanggang pangarap na lang ang nangyayari mga kapobre. Kaya sana po sa Comelec, yan ang kanilang tutukan talaga, itong talamak na vote buying sa panahon ng halalan mga kapobre. Yes po, marami na po silang na disqualify or napatalsik sa posisyon dahil napatunayan na nag-engage ng vote buying. Pero sa totoo lang po mga kapobre, kapiranggot lang po yun. Dahil halos lahat po ng kakandidato, malokal man, manasyonal o sa barangay, lahat po ay nag-i-engage sa po ng vote buying mga kapobre. Ayan po ay aking personal na karanasan at nakita ko yan sa aking dalawang mata mga kapobre. Dahil nandyan po tayo sa politika. Alam na alam natin yan mga kalakaran. Kaya sana po tutukan ito ng mabuti ng Commission on Election, dahil hanggat hindi ito matanggal, itong talamak na bilihan ng boto mga kapobre, ay maghahari po palagi yung mga may pira. Kawawa yung mga aspirant na gusto sanang magserbisyo sa barangay pero wala namang kakayahan para bumili ng boto. Ang mas masakla pa po dito mga kapobre, pati po ang ating sangguniang kabataan ay nabahira na po ng maruming politika po.
nag-i-engage na po ang ating mga sangguniang kabataan ng boot buying po. Yan po kasi ang kanilang nakikita sa kanilang mga nakakatandang leader, kaya yun ang kanilang ginagaya. Kaya maniwala kayo sa hindi, mga kapobre. Ang ating mga sangguniang kabataan po ay hindi na po nagiging ehemplo. Marumi na po ang kalakaran dahil bumibili na po sila ng boto para manalo, mga kapobre. Na dapat sana ay independente itong ating mga kabataan at dapat hayaan silang magdesisyon ng kanilang sarili. Pero kabaliktaran po ang nangyayari dahil mula sa sangguniang kabataan, barangay kagawad, barangay kapitan ay talamak na po ang bilihan ng boto, mga kapobre. Kaya panawagan natin sa Comelec, sana ito po ang higpitan at tutukan itong talamak na bilihan ng boto. Vote buying po ang problema sa isang halalan, mga kapobre. So yan ang ating quick update at sana po ay mayroon kayong natutunan. Please subscribe Kap John Official. Please like and share. Please support. Bye bye and God bless us all.